Naranasan mo na bang masira ang buong araw mo dahil lang sa isang tao? Isang salita, isang komento, o isang simpleng pang-iinis at bigla ka nang nagalit o nainis? Paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para hindi ka na madaling maapektuhan ng kahit sino? Isipin mo kung gaano kagaan ang buhay kapag wala ng taong kayang kontrolin ang emosyon mo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 11 practical na tips para matutunan mong manatiling kalmado, hindi madaling magalit, at hindi basta-bastang mababother ng kahit anong sabihin o gawin ng ibang tao. Kung gusto mong magkaroon ng mas tahimik na isip, mas matatag na emosyon, at mas payapag buhay, siguraduhin panoorin mo ang video hanggang sa dulo dahil baka isa sa mga tips na ito ang tuluyang magbago ng paraan ng pagharap mo sa mga tao at sa mga pagsubok sa araw-araw. Simulan na natin. Number 1, tanggapin mo na hindi mo kontrolado ang ibang tao. Isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan mong tanggapin sa buhay ay ito: hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo makukontrol kung paano sila mag-isip, kung paano sila magsalita, kumilos o makitungo sa'yo. Kahit gaano ka kabait, karespeto o ka-generous, may mga taong hindi ka pa rin magugustuhan. And that's okay. Madalas tayong na-stress kasi gusto nating baguhin ang ugali ng ibang tao. Gusto nating maging mas understanding sila, mas mabait, mas honest, o mas appreciative. Pero ang katotohanan, you can't change people who don't want to change. Kahit anong effort mo, kung ayaw nilang magbago, wala kang magagawa. Kapag patuloy mong sinusubukang kontrolin ang mga bagay na wala naman talaga sa kontrol mo, ikaw lang napapagod. Ikaw lang nauubos emotionally. Samantalang ang taong pinoproblema mo, baka mahimbing pa ang tulog. Mas mabuting ilaan mo ang energy mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Your reaction is your responsibility. Hindi mo hawak ang aksyon ng iba, pero hawak mo kung paano ka tutugon. Kapag may nang insulto sa'yo, may dalawang choices ka. Pwede kang magalit at hayaan silang sirain ang buong araw mo. O pwede mong isipin na hindi mo kontrolado ang sinabi nila, pero kontrolado mo kung bibigyan mo ba yun ng power sa buhay mo. Tandaan mo ito, kapag hinayaan mong kontrolin ng ibang tao ang emosyon mo, parang ibinigay mo rin sa kanila ang remote control ng buhay mo. Isang salita lang nila, galit ka na. Isang post lang nila, bad trip ka na. Isang opinion lang nila, sira na ang mood mo. Huwag mong ibigay ang ganung kapangyarihan sa kahit sino. The moment you accept that you can't control everyone, life becomes lighter. Mas magiging payapa ang isip mo. Mas hindi ka madaling ma-offend. At mas marami kang oras para mag-focus sa sarili mong growth kaysa sa paghabol sa approval o pagbabago ng ibang tao. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang kontrolin ang buong mundo para magkaroon ng tahimik na buhay. Ang kailangan mo lang kontrolin ay ang sarili mo. Number 2, huwag mong gawing personal ang lahat. Isa sa mga dahilan kung bakit madali tayong magalit o madali tayong masaktan ay dahil ginagawa nating personal ang lahat ng sinasabi at ginagawa ng ibang tao. Kapag may hindi nag-reply sa message natin, iniisip agad natin na ini-ignore tayo. Kapag may hindi bumati, feeling natin may galit sila sa atin. Kapag may nag-comment ng hindi maganda, akala natin tayo mismo ang problema. Pero ang totoo, hindi lahat ng ginagawa ng tao ay tungkol sa'yo. Minsan, may sarili lang silang pinagdadaanan. Baka stress sila sa trabaho. Baka may problema sila sa pamilya. Pagod lang. O sadyang hindi lang nila napansin ang message mo. Hindi ibig sabihin na may ginawa kang mali. Ang problema kasi, kapag laging pinipersonal ang lahat, para kang araw-araw naghahanap ng dahilan para masaktan. Kahit simpleng bagay, lumalaki sa isip mo. Kahit wala namang issue, nagkakaroon ng issue dahil sa interpretation mo. Remember this, people are usually busy living their own lives. Hindi sila buong araw nakaupo at iniisip kung paano ka sasaktan o iinisin. Mas madalas, mas iniisip nila ang sarili nilang mga problema kaysa sa'yo. Kapag may nagsabi ng masakit na salita, tanungin mo muna ang sarili mo. Talaga bang tungkol ito sa akin? O baka ito ay refleksyon lang ng ugali, emosyon, o pinagdadaanan ng taong nagsalita? Maraming taong nananakit dahil sila mismo ay nasasaktan. Maraming taong nagiging irritable dahil overloaded na sila sa stress. Hindi ibig sabihin nun na ikaw ang dahilan. Of course, hindi nito ibig sabihin na dapat hayaan mong bastusin ka. Kung may taong paulit-ulit kang binabastos,
o hindi ka nire-respeto, pwede kang mag-set ng boundaries. Pero ibang usapan yon kaysa sa pag-assume agad na lahat ng kilos ng tao ay personal na pag-atake sa'yo. The less you take things personally, the more peaceful your life becomes. Mas magiging kalmado ka, mas magiging confident ka, at hindi ka na madaling maapektuhan ng opinyon, mood, o attitude ng ibang tao. Kaya sa susunod na may mangyari na hindi mo gusto, huwag agad mag-conclude. Huwag agad isipin na ikaw ang target. Give yourself a chance to see the bigger picture. Kapag natutunan mong huwag gawing personal ang lahat, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo. Mas konti ang sama ng loob, mas konti ang overthinking, at mas marami kang energy para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay mo. Number 3, sanayin mo ang emotional na disiplina. Ang emotional discipline ay hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman. Hindi ibig sabihin na bawal kang masaktan, bawal kang magalit, o bawal kang ma-frustrate. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang mag-manage ng emosyon mo, sa halip na emosyon mo ang mag-manage sa'yo. Aminin natin, may mga pagkakataon na gusto nating sumagot agad kapag may nang-insulto sa atin. Gusto nating patulan ang bawat parinig, bawat pag-iinis, at bawat disrespect. Pero isipin mo ito, just because you feel something doesn't mean you have to act on it. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipakita, at hindi lahat ng naririnig ay kailangang sagutin. Maraming taong nagsisisi dahil sa ginawa o sinabi nila habang mataas ang emosyon. Isang text, isang comment, isang sigaw, o isang desisyong ginawa sa init ng ulo ang minsang sumisira sa relasyon, pagkakaibigan, o oportunidad. Kaya bago ka magsalita o kumilos, tanungin mo muna ang sarili mo. Makakatulong ba ito? O lalo lang itong pinapalala ang sitwasyon? Ang emotional discipline ay parang muscle. Hindi ito lumalakas overnight. Pinapractice ito araw-araw. Sa tuwing pinipili mong manahimik kaysa makipag-away, lumalakas ito. Sa tuwing hindi mo pinapatulan ng isang toxic na tao, lumalakas ito. Sa tuwing pinipili mong mag-isip muna bago mag-react, mas nagiging emotionally mature ka. Hindi rin kahinaan ng pagiging kalmado. Maraming taong nag-aakala na ang malakas ay yung laging may huling salita o laging lumalaban. Pero sa realidad, real strength is staying calm when everyone expects you to lose control. Ibang level ng lakas ang kaya mong pigilan ang sarili mo kahit may dahilan kang magalit. Kapag naging disiplinado ka sa emosyon mo, mapapansin mong mas konti na lang mga bagay na kayang sumira ng araw mo. Hindi ka na madaling ma-trigger sa opinyon ng ibang tao. Hindi ka na basta-bastang naaapektuhan ng mga negatibong komento. Mas nagiging malinaw ang isip mo dahil hindi emosyon ang nagpapatakbo sa mga desisyon mo. Tandaan mo ito, ang emosyon ay magandang tagapagbigay ng signal, pero hindi magandang driver ng buhay mo. Pakinggan mo ang nararamdaman mo, pero wag mong hayaang ito ang magdikta ng bawat salita, kilos at desisyon mo. Kapag ikaw ang may control sa emosyon mo, mas mahihirapan ang ibang tao na kontrolin ka. Number 4, iwasan mo ang mga taong puro negatibo. May mga tao talagang kapag nakasama mo, pakiramdam mo parang na-drain ang buong energy mo. Pagkatapos ng usapan, imbis na ma-inspire ka, mas mabigat pa ang pakiramdam mo. Lahat na lang ng sinasabi nila ay reklamo, problema, paninira sa ibang tao, o puro negativity. Kung palagi kang nakapaligid sa ganitong klaseng tao, huwag kang magtaka kung unti-unti ka rin maapektuhan. Remember this, energy is contagious. Hindi man literal na nahahawa ang emosyon, pero malaki ang impluwensya ng mga taong madalas mong kasama sa paraan ng pag-iisip at pagtingin mo sa buhay. Kapag araw-araw ang nakakarinig ng reklamo, galit, inggit, at pessimism, pwedeng maging normal na rin yon sa isip mo nang hindi mo namamalayan. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong layuan ang lahat ng taong may problema. Lahat naman tayo dumaraan sa mahihirap na panahon. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga taong ginawang lifestyle ang pagiging negative. Kahit may magandang balita, may makikita pa rin silang mali. Kahit may solusyon, problema pa rin ang nakikita nila. Kahit gusto mo lang magkaroon ng payapang usapan, nauuwi pa rin sa chismis, sa away, o sa reklamo. You have to protect your peace. Hindi pagiging selfish ang paglalagay ng boundaries. It's called self-respect. Hindi mo obligasyon na saluhin ang bawat negatibong emosyon ng ibang tao, lalo na kung paulit-ulit lang at wala naman silang balak baguhin ang sitwasyon nila. Kung hindi mo sila kayang iwasan dahil pamilya mo, katrabaho o kaklase mo, hindi mo naman kailangang putulin ang relasyon.
pero pwede mong limitahan ang oras na ginugugol mo sa kanila. Huwag mong hayaang ang buong araw mo ay maubos sa pakikinig sa mga reklamong wala ka namang kontrol. Learn to change the topic. Excuse yourself. O kaya huwag nang pumatol kapag alam mong wala namang magandang patutunguhan ng usapan. Mas piliin mong makasama ang mga taong nagbibigay ng pag-asa, respeto, at magandang impluensya. Mga taong hindi perpekto pero marunong humanap ng solusyon kaysa gumawa ng mas maraming problema. Mga taong kapag nakausap mo, mas motivated kang maging mabuting tao. Tandaan mo ito, hindi mo kailangan dalhin ang bigat na pinipiling buhatin ng ibang tao. Protektahan mo ang isip mo, ang emosyon mo, at ang kapayapaan mo. Dahil kapag ang paligid mo ay mas healthy, mas magiging healthy rin ang mindset mo. And sometimes, the best way to protect your happiness is to be intentional about who you allow to influence your life. Number 5, piliin mo ang mga laban na mahalaga. Hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. Isa sa mga pinakamalaking signs ng maturity ay ang marunong kang pumili kung alin ang dapat mong patulan at alin ang mas mabuting bitawan na lang. Because not every battle is worth your time, energy, and peace of mind. Minsan kasi gusto nating patunayan na tama tayo. Gusto nating sagutin ang bawat taong nang-iinsulto. Gusto nating itama ang bawat maling opinyon. Gusto nating ipaliwanag ang sarili natin sa lahat. Pero tanungin mo ang sarili mo, may mapapala ba talaga ako rito? O baka inuubos ko lang ang oras at emosyon ko sa isang bagay na wala namang magandang magiging resulta? May mga tao kasing hindi naghahanap ng katotohanan. Ang gusto lang nila ay makipagtalo. Kahit gaano ka kagandang magpaliwanag, kahit gaano kalinaw ang punto mo, hindi pa rin sila makikinig. You can't win an argument with someone who has already decided not to understand you. Isipin mo ang energy mo na parang battery ng cellphone. Kapag ginagamit mo ito sa bawat maliit na issue, sa bawat negative comment, sa bawat taong gustong mang-asar o mang-provoke, mabilis itong mauubos. Tapos pagdating sa mga bagay na tunay na mahalaga, wala ka nang natitirang lakas. Hindi ka hinaan ng umiwas sa walang kwentang away. In fact, walking away is sometimes the strongest move you can make. Hindi ibig sabihin na natalo ka. Ibig sabihin lang, mas pinili mong protektahan ang kapayapaan mo kaysa pakainin ang ego mo. Hindi rin lahat ng opinyon tungkol sa'yo ay kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng criticism ay kailangan mong dibdibin. At hindi lahat ng taong ayaw sa'yo ay kailangan mong kumbinsihin na magbago ang tingin nila. Ang pinakamagandang sagot ay wala talagang sagot. Ang pinakamalakas na response ay ang pagpapatuloy mo sa buhay nang hindi naapektuhan. Bago ka makipag-away o makipagtalo, subukan mong itanong sa sarili mo, will this still matter 1 week from now? 1 month from now? 1 year from now? Kung ang sagot ay hindi, baka hindi talaga ito karapat-dapat sa oras at atensyon mo. Tandaan mo, hindi nasusukat ang lakas ng isang tao sa dami ng laban na pinasok niya. Mas nasusukat ito sa dami ng laban na pinili niyang huwag pasukin dahil alam niyang mas mahalaga ang kanyang peace of mind. So, protect your energy. Protect your peace. Because your attention is one of your most valuable assets. Number 6, huwag mong hayaang kontrolin ng iba ang emosyon mo. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na pwede nating gawin ay ang hayaan ng ibang tao na kontrolin ang emosyon natin. Isipin mo ito, may isang taong nagsabi lang ng masakit na salita, tapos buong araw ka ng bad trip. May nag-comment lang ng negatibo sa post mo, tapos hindi ka na mapakali. May hindi lang nag-reply sa message mo kung ano-ano na ang iniisip mo. Ang tanong, bakit mo ibinibigay sa ibang tao ang kapangyarihang kontrolin ang nararamdaman mo? The truth is, hindi mo kontrolado ang sasabihin, iisipin, o gagawin ng ibang tao. But you always have a choice kung paano ka magre-react. Doon nagsisimula ang tunay na emotional strength. Kapag bawat salita ng ibang tao ay kaya kang sirain, para mo na ring ibinigay sa kanila ang remote control ng emosyon mo. Isang pindot lang nila, galit ka na. Isang criticism lang, nawawalan ka na ng confidence. Isang rejection lang, pakiramdam mo wala ka ng halaga. Pero isipin mo, bakit mo hayaang ganun ang nangyari? Hindi ibig sabihin na wala ka ng mararamdaman. Normal lang masaktan. Normal lang mainis o madismaya. We're all human. Pero ang halaga, huwag mong hayaang ang emosyon ang magdikta ng bawat desisyon mo. Feel the emotion. Pero huwag kang maging alipin nito. Hayaan mong dumaan ang nararamdaman mo. Pero huwag mo itong patirahin sa isip at puso mo ng matagal. Ang pinakamagandang response ay walang response. Hindi lahat ng insulto ay kailangang sagutin.
Hindi lahat ng provocation ay kailangang patulan. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang patunayan na mali. Silence is also a powerful response. May mga pagkakataon na ang tunay na panalo ay ang pagpiling manatiling kalmado. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon, mapapansin mong mas gumagaan ang buhay. Hindi ka na madaling ma-stress sa drama ng ibang tao. Hindi ka na madaling ma-trigger sa bawat puna, sa bawat chismis o bawat panghuhusga. Mas nakakapag-focus ka sa mga bagay na talagang mahalaga kaysa sa mga ingay na walang naidudulot sa buhay mo. Always remember this. Kapag ibang tao ang may control sa emosyon mo, sila rin ang may control sa kapayapaan mo. Pero kapag natutunan mong piliin ang kalmado kaysa sa impulsive na reaksyon, wala nang sino man ang madaling makakasira ng araw mo. Kaya sa susunod na may taong susubok na inisin ka, tanungin mo muna ang sarili mo, deserve ba talaga itong taong kapangyarihang kontrolin ang mood at kapayapaan ko? Kadalasan, ang sagot ay hindi. At doon mo marirealize na ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling kalmado kahit may gustong guluhin ng isip at puso mo. Number 7, alalahanin mo, nalilipas din ang lahat. Kahit gaano kabigat ang nararamdaman mo ngayon, kahit gaano ka frustrated, ka-bad trip, o kasakit ang ginawa ng isang tao, darating ang araw na hindi na ito magiging ganun kabigat. Time has a way of changing everything. Minsan kasi, kapag galit tayo o sobrang bothered, feeling natin yun ang pinakamalaking problema sa mundo. Para bang hindi na matatapos ang inis o sakit na nararamdaman natin. Pero isipin mo sandali, ilang beses na bang may nangyari sa buhay mo na akala mo noon ay katapusan na ng mundo, pero ngayon halos hindi mo na nga maalala? O kapag naalala mo man, natatawa ka na lang. Ganon din ang karamihan sa mga problemang kinakaharap natin ngayon. What feels huge today may become irrelevant tomorrow. Kaya bago ka mag-react, bago ka makipag-away, bago ka gumawa ng desisyong dala ng matinding emosyon, tanungin mo muna ang sarili mo, magiging importante pa kaya ito after 1 week? 1 month? 1 year? Kung ang sagot ay hindi, baka hindi rin ito karapat-dapat na ubusin ng kapayapaan ng isip mo ngayon. Ang problema kasi, maraming taong gumagawa ng permanent decisions dahil sa temporary emotions. Dahil sa isang sandaling galit, nakakapagsalita sila ng masasakit na salitang hindi na nila mababawi. Dahil sa ilang minutong inis, nasisira ang pagkakaibigan, relasyon o oportunidad na matagal nilang binuo. Kaya kapag may taong nanginsulto sa'yo, may nag-disappoint sa'yo, o may nangyaring hindi ayon sa plano mo, huwag mong isipin na habang buhay mo itong dadalhin. This moment is temporary. Ang emosyon mo ngayon ay hindi magiging emosyon mo magpakailanman. Ang pinakamagandang gawin ay huwag munang kumilos. Bigyan mo ng oras ang sarili mo. Sleep on it. Maglakad ka. Magpahinga ka muna. Uminom ka ng tubig. Kapag kalmado ng isip mo, mapapansin mong hindi na ganun kabigat ang dating napakalaking problema. Kaya sa susunod na may mangyari na gusto kang galitin o guluhin, ipaalala mo ito sa sarili mo. Lilipas din ito. Tulad ng mga bagyong dumaan sa buhay mo noon, darating din ang araw na sisikat ulit ang araw. At kapag dumating ang panahong yon, matutuwa ka na hindi mo hinayaang kontrolin ng pansamantalang emosyon ang pangmatagalang direksyon ng buhay mo. Number 8, isipin mo ang magiging epekto ng galit mo. Bago ka magalit, subukan mong tanungin ang sarili mo ng isang simpleng tanong. Ano ang magiging epekto ng galit ko? Minsan kasi, sa sobrang bilis nating mag-react, nakakalimutan nating isipin ang magiging resulta ng galit natin. We react first, then regret later. Isipin mo, ilang beses ka na bang may nasabing salita na pinagsisihan mo? Ilang relasyon na ang nasira dahil sa init ng ulo mo? Ilang pagkakataon na ang nawala dahil lang hindi mo napigilan ang emosyon mo? Ang ilang minutong galit ay pwedeng magdulot ng problema na tatagal ng maraming araw, maraming buwan o kahit taon. Kapag galit ka, parang pansamantalang nawawala ang malinaw mong pag-iisip. Mas nauuna ang emosyon kaysa sa logic. Kaya nakakapagsabi tayo ng masasakit na salita, nakakagawa tayo ng desisyong hindi pinag-isipan, o nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin talaga gustong gawin. Kaya bago ka sumabog, isipin mo muna, makakatulong ba ang galit ko sa sitwasyong ito? Mas luluwag ba ang damdamin ko kung masisigawan ko siya? O baka lalo lang lumala ang problema? Madalas, ang sagot ay hindi. Hindi ibig sabihin nito na bawal kang magalit. Ang galit ay normal na emosyon. Ang mahalaga ay kung paano mo ito hinahawakan. Feeling angry is normal. Acting without thinking is the real problem. Hindi ang emosyon ang kalaban, kundi ang padalos-dalos na reaksyon.
Kapag natuto kang huminto, kahit sandali, bago kumilos, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong pumili ng mas matalinong response. Ang pinakamatapang na gawin ay hindi ang sumigaw o gumanti. Ang tunay na lakas ay ang manatiling kalmado kahit gusto mo nang magwala. Tandaan mo rin na ang galit ay may presyo. Maaari nitong sirain ng relasyon, makakaapekto sa trabaho, makakabawas sa tiwala ng ibang tao, at makasira pa ng sarili mong kapayapaan. Samantalang ang ilang segundo ng pagpipigil sa sarili ay pwedeng makaiwas sa napakaraming problema. Kaya sa susunod na maramdaman mong umiinit na ang ulo mo, huwag agad mag-react. Pause. Think. Then choose your response. Dahil ang tunay na panalo ay ang taong marunong kontrolin ang sarili niyang emosyon. Number 9. Paalalahanan mo ang sarili mo na hindi permanente ang opinyon ng iba. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang madaling masaktan o madaling ma-stress ay dahil masyado nilang binibigyan ng bigat ang opinyon ng ibang tao. Kapag may pumuna, may nanghusga o may nagsabi ng hindi maganda tungkol sa kanila, pakiramdam nila parang yun na ang buong katotohanan. Pero ang totoo, ang opinyon ng ibang tao ay opinyon lang. Hindi yun automatic na katotohanan. Isipin mo ito, ilang beses ka nang may naging maling unang impresyon sa isang tao. Baka akala mo dati suplado siya, pero nang makilala mo, mabait pala. O baka akala mo hindi siya mapagkakatiwalaan, pero siya pa ang naging isa sa pinakamabuting tao sa buhay mo. Nangyari yon because opinions can change. Habang nadaragdagan ng kaalaman at karanasan ng isang tao, pwede rin magbago ang pananaw niya. Ganon din ang tingin ng ibang tao sa'yo. Ang iniisip nila ngayon tungkol sa'yo ay maaaring base lang sa isang kwento, isang pagkakamali, isang maling akala o isang maikling pagkakataon na nakita ka nila. Hindi nila alam ang buong buhay mo. Hindi nila alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Kaya huwag mong hayaang ang limitadong opinyon nila ang magdikta kung sino ka. Ang mas delikado, kapag nagsimula kang mabuhay para lang mapasaya ang lahat, unti-unti mong binabago ang sarili mo para lang walang masabi ang iba. You become a people pleaser. Lagi mong iniisip, ano kaya ang sasabihin nila? Paano kung i-judge nila ako? Hanggang sa isang araw, mapapansin mong hindi mo na alam kung ano talaga ang gusto mo dahil ang lagi mong sinusunod ay ang expectations ng ibang tao. Ang katotohanan, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ng mga tao. Kapag tahimik ka, sasabihin nilang mahiyain ka. Kapag madaldal ka, sasabihin nilang maingay ka. Kapag nagtagumpay ka, may magsasabing sinuwerte ka lang. Kapag nagkamali ka, may magsasabing wala kang alam. So why waste your peace trying to satisfy everyone? Mas magandang itanong mo sa sarili mo, ang opinyon ba nila ay makakatulong sa paglago ko? O ingay lang ito na kailangan kong hayaan na lumipas? Kung constructive ang criticism, tanggapin mo at gamitin mo para maging mas mabuti. Pero kung puro paninira lang, panghuhusga o negativity, hindi mo kailangan dalhin yun buong araw. Remember this, people's opinions change, but your values should stay consistent. Huwag mong ibase ang halaga mo sa palakpak ng iba o sa pambabatikos nila. Ang tunay na confidence ay hindi nanggagaling sa approval ng ibang tao. Nanggagaling ito sa paniniwala mong alam mo kung sino ka at kung ano ang pinanindigan mo. Kaya sa susunod na may magsabi ng hindi maganda tungkol sa'yo, huminga ka lang at ipaalala mo sa sarili mo, hindi permanente ang opinyon nila at hindi yun ang magde-define ng buhay ko. Dahil ang pinakamahalagang boses na dapat mong pakinggan ay ang sarili mong konsensya at ang mga taong tunay na nakakakilala sa'yo. Number 10, ugaliing manahimik kapag mataas ang emosyon. May kasabihan na silence is power. At sa totoo lang, isa ito sa pinakamahirap pero pinakamahalagang skill na matutunan mo sa buhay. Kapag mataas ang emosyon mo, yun ang panahon na hindi muna dapat ikaw ang pinakaunang magsalita. Bakit? Kasi kapag emotions ang nagdadrive sa bibig mo, kadalasan may mga salitang lumalabas na hindi mo na mababawi. Minsan, 5 segundo lang ang kailangan para makapagsabi ng isang bagay na pagsisisihan mo ng maraming taon. Words can leave scars that an apology can't always erase. Kapag galit tayo, gusto nating gumanti. Gusto nating patunayan na tama tayo. Gusto nating masaktan din ang taong nanakit sa atin. Pero isipin mo ito, hindi lahat ng iniisip mo habang galit ka ay dapat sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang ilabas agad. Hindi ibig sabihin ng pananahimik ay mahina ka. Hindi ibig sabihin na wala kang maisagot. Sa maraming pagkakataon, ang pananahimik ang pinakamalakas na sagot. Sometimes, staying quiet is a sign of self-control, not weakness.
pinipili mong huwag hayaang emosyon ang magdikta sa mga salitang lalabas sa bibig mo. Kapag may taong iniinis ka, huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaction na makita kang mawalan ng kontrol. Kasi minsan, ang gusto lang ng ibang tao ay ang reaksyon mo. Kapag nakita nilang galit ka na, pakiramdam nila nanalo sila. Pero kapag nanatili kang kalmado, parang sinabi mo na rin na hindi nila kayang kontrolin ang emosyon mo. Kung nararamdaman mong umiinit na ang ulo mo, okay lang na lumayo muna. Uminom ka ng tubig, huminga ng malalim, maglakad-lakad, maghintay ng ilang minuto o kahit ilang oras bago ka sumagot. Walang batas na nagsasabing kailangan mong mag-reply o sumagot agad. You don't have to react immediately. You have the right to pause. Mapapansin mo rin na maraming problema ang kusang lumiliit kapag hindi ka agad nagre-react. Kinabukasan, baka maisip mo, buti na lang hindi ko sinabi yun. O kaya, buti na lang hindi ko pinatulan. Ang mga desisyong ginagawa habang kalmado ang isip ay kadalasang mas matalino kaysa sa mga desisyong ginagawa habang puno ng emosyon. Tandaan mo ito, hindi sukatan ng lakas ang pinakamalakas sumigaw o pinakamabilis sumagot. Ang tunay na malakas ay ang taong marunong manahimik kapag alam niyang emosyon ang gustong magsalita. Dahil ang katahimikan ngayon ang nagliligtas sa'yo sa mga pagsisising ayaw mong dalhin habang buhay. Number 11, matuto kang tumawa sa maliliit na aberya. May mga araw talaga na parang lahat na lang ay sablay. Na-late ka sa trabaho dahil sa traffic. O kaya nabuhusan ka ng kape. O kaya naiwan mo ang charger mo sa bahay. Biglang naghang ang phone mo. O kaya naman, paglabas mo ng bahay, saka palang umulan. Kapag pinatulan mo ang bawat maliit na aberya, ubos ang energy mo bago pa matapos ang araw. Kaya matuto kang tumawa sa maliliit na bagay. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam o hindi ka seryoso sa buhay. Ang ibig sabihin lang nito, hindi mo hayaang kontrolin ng maliliit na problema ang mood mo. Sometimes, the best response is simply to smile and say, it is what it is. Isipin mo, ilang beses ka nang nagalit dahil sa mga bagay na kapag binalikan mo ngayon, natatawa ka na lang. Yung nawalan ka ng signal, mali ang na-order mong pagkain, may nag-cut sa pila, may taong hindi agad nag-reply sa message mo. Noon, parang napakalaking issue yan. Pero ngayon, halos hindi mo na nga maalala eh. That's the point. Maraming bagay na sobrang laki lang sa isip natin habang nangyayari. Pero paglipas ng ilang araw o paglipas ng ilang linggo, wala na rin pala silang halaga. Kaya bago ka mainis, tanungin mo muna ang sarili mo. Will this matter next week? Next month? Or next year? Kung ang sagot ay hindi, baka hindi rin ito karapat-dapat ubusin ang peace of mind mo. Life is already hard enough. Huwag na nating pahirapan pa ang sarili natin sa mga bagay na maliit lang naman. Hindi lahat ng inconvenience ay isang disaster. Minsan, inconvenience lang talaga siya. Ang mga taong laging kalmado ay hindi dahil wala silang problema. Ang kaibahan lang, marunong silang i-let go ang mga bagay na hindi naman talaga importante. They know how to laugh, move on, and keep going. Kaya sa susunod na may maliit na aberya, subukan mong ngumiti. Baka salip na masira ang buong araw mo, maging isa na lang itong nakakatawang kwento na ikikwento mo balang araw. Remember, don't let a 5-minute problem ruin a 24-hour day. Piliin mong tumawa, piliin mong matuto, at piliin mong magpatuloy dahil mas magaan ang buhay kapag hindi mo ginagawang malaking problema ang bawat maliit na pagkakamali o aberya. At dyan nagtatapos ang ating 11 tips para hindi ka na madaling magalit o para hindi ka na madaling maapektuhan ng kahit sino. Tandaan, hindi mo makukontrol ang ugali ng ibang tao, pero palaging nasa kamay mo kung paano ka tutugon. Kapag natutunan mong pangalagaan ang iyong kapayapaan, wala nang sino man ang madaling makakasira ng iyong araw. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share mo na rin para mas marami pang taong matulungan. At kung gusto mo pa ng mga content tungkol sa self-improvement, tamang mindset, at mga practical na payo sa buhay, mag-subscribe ka na sa channel para hindi ka mahuli sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingatan mo ang iyong isip, puso at kapayapaan. Hanggang sa muli.